have when we should be celebrating what we have. Lagi natin sasabi, kung mas marami lang akong pera, I'll be nicer. Kung meron lang akong pera, tutulungan kita. What do you do when you have no money? Ito bang ating pag-aaralan na ito, kahit na yung marami laging pera na nagre-reklamo, kulang pa rin ng pera, yun nga ba talaga? Yung natitira lang na pwede natin gawin para tayo makatulong. Heavenly Father, we thank you that you are God, you provide, you love us and protect us, forgive us our sins, cleanse us, make us whole, enable us to approach your throne of grace, to receive your blessing, your correction. Nawa Panginoon, sa aming pagtitipon, patubayan niyo kami, ang inyong pong Espiritu makalaya at makakilo sa aming kalagitnaan. At dalangin namin, we will not only increase in knowledge, but we will actually increase in spirituality, that we can see things through your eyes, do things your way, and understand many things by your wisdom. So we ask you, Father, to be our speaker, lead us into greater knowledge of you, teach us practical application of our spirituality. Forgive us for all our iniquities, punuin niyo po lahat ang mga kakulangan namin, ilayo niyo kami sa gawa ng mga masasamang tao at masasamang espiritu, at dalangin namin, palakasin niyo rin ang aming katawan, ang aming isip, ang aming emosyon. Lead us, Father. Bless your people. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Sa Acts 3, 1 to 5, we see here a very classic example of a person who had no money but was able to help. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Now a man crippled from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. You know, a crippled beggar asked Peter and John for money. Kaugalian po ng mga tao noong araw, at hanggang ngayon din naman sa maraming mga bahay dalanginan, in many places of worship, nilalagay po nila yung mga may sakit, yung mga lumpo, mga bulag, na sa may pintuan ng templo, para sila ay humingi ng limos. Sapagkat inaasahan na bago ka lumapit sa Diyos, gagawa ka muna ng mabuti sa iyong kapwa. Bago ka humingi ng blessing sa Diyos, magbibigay ka muna ng blessing sa iyong kapwa. Meron ding spiritual dimension, yung paglalagay po ng mga may sakit dyan sa paanan ng hagdanan ng mga templo at bahay dalanginan, sapagkat naniniwala rin ng marami na mayroong dadalaw ng mga banal na tao, mga kinakasihan ng espiritu, pupunta doon sa templo at sakali man ay makapagbigay sila ng payo o lunas o kagalingan sa mga may sakit. Kaya hindi lahat ng namamalimos sa pintuan ng mga simbahan ay humihingi lang ng pera. Yung iba, ang hinahanap nila, madaanan man lang sila ng anino ng isang kinikilala nilang banal na tao at naniniwala sila na merong magiging blessing sa ganong uri ng gawain. The Bible is silent about approving or disapproving that kind of practice, but we are just citing a very truthful and a very factual, historical occurrence that the sick people are being placed at the temple gates to seek alms, and not only money, sometimes food, and very often spiritual blessing. And so this was the case of this crippled man. Mula pagkabata ay lumpo na ang lalaking ito, kaya lumaki na lang siya sa awa ng iba. Hindi natin alam kung mga kamag-anak niya ay nagdadala sa kanya, ulila ba siya o ano, pero itinuturo lagi sa kultura ng mga Israelita na maging matulungin sa mga kapuspalad. Kaya merong nagdadala sa kanya, idinadeliver siya doon sa may pintuan, sa may hagdanan ng templo, araw-araw para siya mamalimos. The Israelites went to the temple 5 times a day to pray. So maraming pagkakataon na siya ay matulungan. At ipinakikilala ang espiritualidad kasama ng mabuting gawa sa mga kawawa, sa mga hikahos at mga may sakit. Nung dumadaan itong si Pedro at itong si John, ay humingi sa kanila ng limos itong lalaking ito. Pera ang hinihingi niya, at siya ay nagulat at sinabi ni Pedro, tumingin ka sa akin, tumingin ka sa amin, titigan mo kami, may sasabihin kami sa iyo. Akala niya malaking pera ang ibibigay. Acts 3, 6 to 8. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Si
siguro yung first part ng sentence niya ay nakaka-disappoint doon sa lalaki. Sabi, wala kaming pera, wala kaming kapera-pera. Pero kung anong meron kami, yun ay bibigyan namin sa'yo. Sa ngalan ni Jesus na taga Nazaret, maglakad ka. Tumayo ka, gumaling ka dyan, at hindi ka na kailangang mamalimos pa. Acts 3:6-8. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. A very wonderful event occurring at the very gates of the temple. Sabi, wala kaming pera, yung hinihingi mo wala kami, pero meron kang hiningi, na meron, hindi hiningi, yun ang meron kami. Meron kaming kapangyarihan ni Kristo. At sa pangalan niya, inuutosan ka namin, tumindig ka dyan at maglakad ka. At tapos inabot nila ng kamay, itong people man, at tulungan tumayo. At ganun din sa panahon na yun, kunting oras na yun, gumaling ang kanyang karamdaman. Siya hindi lang nakalakad, nagtatatalon pa, nagsasasayaw, sumunod sa kanila papasok sa temple. So Peter and John had no money, therefore they gave no money. But they gave the power of Jesus Christ. And they gave their hands to help the beggar stand up. That's what they had. They had hands, they had spiritual power in the name of Jesus. That's what they gave. Peter and John gave what they had. Company. Fellowship. Matapos na tumayo ang lalaking ito, sinama nila, pumasok sa loob. For the first time sa buhay niya, nakapasok na sa loob ng templo o ng pintulang ito. So binigyan ni Pedro at ni Juan itong lalaking ito. Kung anong meron pa sila, yung kakayahan na sumama at samahan ng lalaking ito. They gave company and fellowship. And this is a great gift to an isolated and a lonely man. Kung kayo ay isang lungkot na hindi nakakapunta sa gusto niyong puntahan, kung binuhat kayo, iniwan kayo sa isang lugar, at kung di pa kayo kunin doon, hindi kayo makakalis doon, you must have another miserable life. Hindi kayo nakakapili na makakausap, yung lamang gusto lumapit sa inyo, makakausap niyo, hindi kayo pwedeng lumapit sa gusto niyong lapitan. So ano pang kailangan ng tao ito? Companionship. Kailangan niyang makasama, magkaroon siya ng mga grupo, maging miyembro siya ng isang grupo. And that was one instance when money would have been the least meaningful gift. Maaaring sa buhay niya, nasayang na siya na ang climax ng buhay niya, magkano bang napalimos niya, magkano ba naibigay sa kanya ng mga naaawa, at ang nagiging kahulugan ng buhay niya, kung magkano ang kanyang kinita. But that one day, all the money that he could ever ask from people and beg for became meaningless. Because now he never needed anymore to beg because he had infinitely more. Minsan, nung hihingi tayo ng pera sa tao, yung pala meron pa siyang ibang mas magandang maibibigay sa atin. At akala natin kung nakuha na natin yung pera na yon ay panalo na tayo. Ganyan din yung mga kaminsan ng dadaya. Gagawin kang business partner, bala ka lang dayain. Pag nakuha yung pera mo, akala niya nakaisa na siya. Pero kung sakasakali pala na naging patuloy ang inyong pagkakaibigan at partnership, mas marami pa siyang kikitain na kasama mo kesa sa inisahan ka niya na ganun. Merong mga nagnanakaw, merong mga gumagawa ng masama, o kaya pipilitin nila na makuha nila yung pera ng kapwa nila, yung parte nila, mana nila, hindi nila alam kung natuwa pala yung kapwa nila na yun sa kanila, mas malaki pa ang naghihintay sa kanilang gantimpala. There are times when money is the least that we could get and receive from people. That's why we must have the spiritual discernment to know when money is not what it counts. Now, lack of money does not have to be equated with inability to help. Isa yan sa nakita po natin na napaka-practical na katotohanan, it doesn't mean inability to give. Pag wala kang pera, hindi ibig sabihin wala ka nang pwedeng ibigay, na wala ka nang pwedeng magawa, na magiging baliwala ka na. So what is important for us is to take stock of what you have and give it. Give from it. Ano bang meron ka? Ano ba ang pwede mong ibigay sa nangangailangan? Ano ba ang pwede mong ibigay sa isang organisasyon o sa mong tulungan? Ano ba pwede mong ibigay sa isang church? Sa iyong bayan, marami pa.
Punong-puno po ang Biblia ng mga kautusan at mga katuruan tungkol sa pagbibigay ng kung anong meron ka. 1 Timothy 6:18 to 19, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age. So dapat daw palabigay ang tao sapagkat yan lang ang paraan na nakapag-impok siya ng kayamanan para sa darating na panahon. Doon sa panahon na walang hanggan, sa panahon na uuwian ng lahat ng nilalang. Sabi, iutos sa kanila, turuan niyo sila na laging gumawa ng mabuti. Maging mayaman sila sa pamamagitan ng mabubuting gawa, palabigay, at handang-handa na ang kanyang mga tinatangkilik na mga magagandang bagay ay partihan, hatian ang kapwa. Proverbs 19:17, he who is kind to the poor lends to the Lord, and he will reward him for what he has done. Ang mabuti pala sa mga mahihirap, palabigay, ay nagpapautang sa Diyos. At napakasarap magpautang sa Diyos dahil hindi siya nanuluba. Lagi siya nagbabayad, may sobra pa. Because God will never permit Himself to be any man's debtor. He will never permit Himself to be indebted to any human being. That's why when you give to God, it becomes a very, very wonderful and sure investment. Now, to give to the poor doesn't always mean to give money, and poor doesn't always mean poor in material wealth. Because there are many people who are spiritually and emotionally poor. We must consider them as well, and we should continue to give to them as we have, as we are able to give. Proverbs 11:24, one man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Maobserbahan niyo po sa Biblia, mga kapatid, ang dami-daming mga ironies at mga kabaligtaran. Isa na dito yung binanggit ng Proverbs 11:24, meron daw mga taong sobrang palabigay, pero lalo namang nagkakaroon. At meron naman ang dadamot, lalo namang nawawalan. Kaya napakahalaga na sinusunod natin yung katuruan to be generous, to give when we are able. At bakit po natin ito pinag-uusapan, mga kapatid? Una, dahil talagang foundational to spirituality yung giving. For God so loved that He gave. Yan ang isa sa mga definition ng loving, giving. Sabi nga nila, you can give without loving, but you cannot love without giving. Minsan gasgas na yan, quotation na yan, pero totoo, hindi mo pwedeng sabihin nagmamahal ka pero wala kang binibigay. Sabagat ang tunay na pagmamahal ay naipapahayag sa pagbibigay. And love is not love until you give it away. The intention to give is not yet love. The act of giving is a definition of love. So one who gives friendship naturally begets friendship, and one who withholds friendship naturally loses it. In a manner of speaking, you keep only what you give away, and ironically, you lose what you selfishly keep. Sa buhay espiritual, marami pong kabaligtaran. Yung ipinapamigay mo, yun lang ang bumabalik sa'yo. At yung pinipilit mong kamkamin, sarilinin, yun naman ang nawawala. Proverbs 3:27 to 28. Do not withhold good from those who deserve it when it is in your power to act. Napakadaling maintindihan, pero madali bang i-apply? Huwag daw pagkakaitan ng mabubuting bagay ang mga karapat dapat tumanggap nito. Sabi natin, siyempre naman. Pero tanong, meron kayong kilala, kaibigan, meron kayong kapatid sa Panginoon, merong tindahan, naghihirap siyang mamili, magtinda. Pinagtutubo niyo ba o hingi kayo ng hingi ng discount? The person na namumuhunan deserves to profit. Kaya nga siya nagpapagod, gumigising ng maaga, nagtitinda para siya tumubo. Tapos wala kang gagawin kundi humingi ng discount. Pag meron ahente na nagbebenta sa'yo ng kotse, ng lupa, ng insurance, alam ko may commission ka dyan. Hati na lang tayo sa commission mo, bawasan mo naman yung commission mo. Kaya nga siya nagtitinda niya para siya magka-commission kasi hingin mo yung commission niya. That is withholding something from the one who deserves it. Because the person works. And when you plant, you harvest. When you work, you benefit from your work. Nobody plants without the promise of being partakers of the harvest.
Maraming mga ganon. Deserve nila, inaalis natin yung dapat sana ay sa kanila. Yung mabuti sa atin, they deserve na gawa natin ang mabuti. Yung nagbibigay sa atin, they deserve na suklian natin yan. When people have earned it. Sasabihin pa natin, pabira naman yung doktor na yun. 3 minuto lang ako tinignan, tapos 500 ang bayad. Siyang na taon naman nag-aaral yun, ano? Gusto mo siyang na taon ka rin yung tingnan para magbayad ka ng mahal. Sino? Sandali lang ako tinignan. Pero ang tagal yung pinag-aralan kung paano ka titignan. Kasi mo, ang gusto mo, 3 minuto kang tinignan, 3 piso ibabayad mo sa kanya. Eh, ang mahal-mahal ng puhunan niya sa pag-aaral. Minsan we have misplaced values. Akala natin ganun lang yun. Pero siyempre, pag specialista, bayaran mo ng mahal. Quality is expensive. Meron gusto, ang ganda-ganda ng bibilin, ayaw naman magbayad. Tatandaan natin yun, reward people who work. Make it a habit to reward people who work. And one of that is to allow them to earn. What can we give to people? Nakita niyo po si Peter and John, ibinigay nila yung nasa kanila, kapangyarihan na spiritual, at yung mga kamay nila na pwede nilang iabot. Meron sila nun eh. At yung oras nila para makisalamuha, makipagmabutihan, makipag-fellowship doon sa taong hindi pa naranasan kahit kailan na may makasama at pumunta doon sa loob ng templo. Sa atin ngayon, what can we give to people? And I like to think of people you love, those who love you, those who are good to you, and those who you think you are good to. We have to give people attention. Ang kakulangan sa atensyon ng isa sa mga pinakamalaking karukaan ng tao ngayon, kulang na kulang sa pansin. Marami na yung mga bata lumalaki, isa lang yung magulang na kasama sa bahay dahil nagtatrabaho sa malayong bayan. Kung isa nga, pareho wala pa. Kulang sa pansin. Maraming mga asawa, kulang sa pansin. Maraming mga magulang, kulang na kulang sa pansin. Ewan ko lang, kung i-score natin yung sarili nyo ba, masasabi nyo kulang sa pansin? Marami nun, kung aaminin lang natin yun. We always think we get less attention than we deserve or less than we want. So it's an epidemic. But it's so sad when it's your very husband or wife, your very girlfriend or boyfriend, your very friend, your very relative, your very office mate, housemate, classmate, yung hindi natin nabibigyan ng attention. We can write, we can call, madali mag-text, some even YM, mag-chat, so that we can minister to give comfort. You can give comfort. We can give company. It's very important to give people companionship. We can give them connectedness and connection. People like to connect, so they like na may kasama, may kausap, may kasabay. People need affirmation, and we can even give them entertainment. When there's too much to worry about and to think about that they're already at the brink of probably destroying themselves or being destroyed, then people need to be entertained. Kailangan malibang, maaliw, kailangan ilayo ang iniisip sa mga nagpapabigat sa kanilang buhay. At lahat ng yan ay dapat at kailangan natin ibinibigay sa ating kapwa. 2 Corinthians 1:4, God comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Tayo daw ay binibigyan ng Diyos ng ginhawa at nang sa ganon ay makapagbigay din tayo ng ginhawa sa mga nangangailangan nito. So makatuwid, ang ginhawa na ating tinatamasa ay hindi lang para sa atin. Ito yung binibigay din ng Diyos para tayo naman ang magbigay nito sa mas nangangailangan pa. So whenever you are not very needy of comfort, it means that you are positioned to be the giver of it. Dalawa lang naman yan eh. Kayo yung talaga kailangan yung may magpaginhawa sa inyo, magpaluwag ng loob, mag-minister sa inyo, magpalakas ng loob. Pero kung hindi ganun ang ating kalagayan, salamat. Pero ang ibig sabihin, tayo naman ang dapat naghahanap ng mapagbibigyan natin ng ganong ginhawa. Job 2:11, when Job's 3 friends heard about all the troubles that had come upon him, they set out from their homes and met together by agreement to go and sympathize with him and comfort him. Alam natin na
kasaysayan ni Job, napakayaman, napakasikat, pero lahat ng mga pagpapala ito nawala sa isang iglap. Namatay ang mga anak, naglaho ang mga kayamanan, nabalot ng galis ang kanyang katawan, nagkaroon siya ng sakit. Yung tatlong kaibigan niya, nag-usap-usap, nagkita, naglakbay ng malayo para makiupo sa kanya doon sa mga abo. Kaugalian nun, upo-upo sila sa abo pagka sila ay nagdadalamhati. When they are mourning, they sit in ashes. Not to mention the fact that Job was covered with sores and wounds, and he needed this disinfectant, mga ash, to cover his open wounds. But they sat with him 7 days, not saying anything, just providing the ministry of presence. Mga kapatid, presence is a very powerful ministry. Hindi mo na kailangan pa magsalita, hindi mo kailangan mag-moralize, hindi mo kailangan mag-philosophize. Just be there when people are sick, when people are lonely, when people are needy, when they are dejected and rejected, when they are frustrated with life. Just be there. And there's power from your presence that could minister to the person. Kaya talagang binibigyan natin ng panahon yung ganong uri ng ministry. We can give people companionship. Magkakamag-anak na itong mga pinag-uusapan natin. Companionship is one of the deepest needs of man. And most of the time, it is never met adequately. Matthew 26, 36 to 38. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane. And he said to them, "Sit here while I go over there and pray." He took Peter and the 2 sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Napakalalim na maaari po nating pag-aralan dito sa hiniling na ito ng Panginoong Yesus sa kanyang mga disciples. You will imagine Jesus of Nazareth. You will imagine the power that was in him. He was driving out demons, healing the sick, raising the dead. Pero sabi niya sa kanyang mga kasama, sobra ako namimigati. Sobra ako nalulungkot. Ang bigat-bigat ng kalooban ko. Damayan niyo ako. Dito kayo, samahan ninyo ako. Kung si Jesus nangangailangan ng kasama, lalo sa ganung mga malulungkot na panahon, at kung siya marunong malungkot, mangulila, humiling ng mga kasama, hindi lalo naman tayong lahat. Kailangan natin yun. Kaya kailangan marunong tayong makiramdam. Kung minsan may magte-text sa'yo, "Musta?" Actually, siyang nangangailangan makumusta. Hindi mo kinukumusta, kaya siya nagpapadala sa'yo ng musta. Sasagot ka naman, "Sa." Papilosopuhin mo pa. O kaya siya mo, okay, tapos na, wala ka walang tanong, ikaw, kumusta? Mga kapatid, pag may namumumusta sa inyo, 99% of the time, siya ang nangangailangang makamusta. Pinapaalala sa inyo, "Hoy, buhay ako, kumustahin mo naman ako." Sasagutin niya naman, "Ikaw, kumusta ka?" Hindi lang, tapos na. Nangangailangan yan. Sa niya, "My soul is overwhelmed with sorrow." Karamay. Makikiramdam tayo sa tao. Kung minsan sabihin niya, "Uy, kain naman tayo sa ganun." Tama ka naman, kakain ka pa. Yung kasasabihin mo, hindi naman kasi lahat ng nag-aayang kumain, gustong kumain. Kung minsan ang gusto niya, makasama ka. Wala lang excuse. Yung mga pakapi-kapi, coffee tayo. Gusto ba naman talaga ng tao katakot na caffeine sa loob ng katawan niya? Kaya lang, ano sasabihin niya? Magtinginan tayo? Mag-usap tayo? Kaya excuse lang yun para meron kayong magawa because probably they like your company or they need your company. So you don't just dismiss readily what people ask you to do with them because behind and beneath the surface could be a deeper need. And we, especially the people of God who profess to be Spirit-led, must be sensitive to the needs of people. Hindi yung gusto lang natin silang i-Bible study, gusto lang natin silang sermonan, gusto lang natin silang payuhan. Tapos, pagka naman kailangan nila yung mga moments na may kausap, kasama, kaulaya, wala ka naman. Napakahalaga nitong ganitong presence. At itong ating bansa, habang lalo tayo naghahanap ng pera, nagiging industrialized, o kaya nag-export tayo ng labor, sobra-sobra, 10 milyon mahigit, no? Ng mga overseas Filipinos. Sa bawat isang umaalis, ilan ang nangungulila na asawa, ina, anak,
madami ng pagdaing malungkot dito sa Pilipinas. Katayo pa naman ang kasiyahan natin, tao eh. Pero pag may tao, masaya na tayo dyan. Eh yung mga tao lang nawawala. Kaya yung mga natitira, kailangan nagtutulungan lalo. And we minister to one another. It's greater than the ministry na sasabihin mo gagawa ka ng kung ano ng great religious activities. Because the ministry that really pleases the Lord is a ministry that touches the heart. The ministry that comforts the afflicted, that gives comfort to the wounded and healing to those who are sick. And many people are so emotionally sick. Many times we are so sick as well that we forget that the others are sick also. Nang mahanap na lang tayo ng atensyon, nalilimutan natin yung pinaghahanapan natin nun, nangangailangan din. Na ang tunay na pagmamahalan ay kahit nabibigatan ako sa dala ko, tinutulungan pa rin kita sa dala mo. Na kahit meron ako mga problema dito, nakikisali pa rin ako sa problema mo. Na hindi ko hihintayan na maging problem-free ang buhay ko para ako magsimula na magbigay ng attention sa iyo. Because people are very needy of attention. Of course, we can also give counsel. Proverbs 27:9, perfume and incense bring joy to the heart, and the pleasantness of one's friend springs from his earnest counsel. Ang tunay daw na halimuyak ng isang kaibigan ay nagmumula sa kanyang matalino, maayos, makadiyos. Naturally, we give people prayers. Pero ano ang gastos para ipanalangin mo ang isang tao? Iba lang maakit ka, kailangan mo manalangin sa paanan ng mundo, Golgotha, medyo magastos yun. Pero kahit sa kanot, pwede ka mag-pray. So, hindi ka nagkakagastos. Pwede mo ibigay yan. 2 Corinthians 1:11, as you help us by your prayers, then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of men. And of course, you add to your notes, naturally, what Peter and John gave Jesus. Pag ibinigay mo na sa Panginoon, talagang kompleto na. Pasimula ng pagtanggap niya ng napakaraming mahuhusay at mabubuting bagay. Share Jesus like Peter and John did. But remember this, sharing Jesus needs practical deeds. Hindi lang tanggapin mo si Jesus, period. Kailangan sinasamahan, turuan mo, pinapatayan, pinapadalangin, binibigyan ng companionship. Pag pinag-aralan natin yung Christian movement, kung kauna-unahang mga magsasama-sama nila, they were full of practical instruction. Hindi sila tagtad ng theology, hindi sila tagtad ng mga mga difficult studies, pero puno-puno sila ng pagtulungan, pagmamahalan, pag-ibigan. And that made the initial Christian movement very, very powerful. Because love is the most powerful of all powers. And nobody can resist love when love moves. That's why Christianity is very powerful. It was propelled by love, defined by love, encouraged, empowered by loving. Do not let lack of money stop you from living. Minsan meron tayong poverty mentality. Akala natin kung wala tayong pera, tayo na lang lagi dapat ang tumatanggap. Tayo na lang dapat lagi ang mareregaluhan. Libre lahat dahil mahirap tayo. Hindi yun totoo. Pera, isa lang yan sa pwedeng ibigay. Ang dami pang iba. But we should always be giving because giving gets us involved in the cycle of
of life. What is life? Inhaling, exhaling, eating, defecating, in, out. Ganun talaga ang buhay. Giving, receiving. If you do not give, you do not complete the cycle. If you keep receiving and receiving and receiving, subukan nyo, mag-inhale kayo. Inhale, 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 and